Sir, how is your relationship with Vice President Sara Duterte? I'm sorry? Will you keep her as your education Yes. secretary despite calls from Yes. the family? President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Si Mayor Bastian Duterte, nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Bumwelta rin ang House Speaker Martin Romualdez laban sa mga Duterte, sabay sabing maglabas ng pruweba sa mga akusasyon na nagdodroga umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paninira rin daw ang mga pahayag sa charter change na hindi raw naikasa ng dating administrasyon. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyayari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari niya, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal na presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Hindi gaya sa Davao, at sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung bansang Pilipinas. Yung vice-presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga pruweba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng magiging masipag siya. Samantala, tumanggi naman si Pangulong Bongbong Marcos
Napatulan pa ang mga alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na gumagamit umano siya ng ilegal na droga. Sa halip, ay bumwelta si Pangulong Bongbong Marcos, matapos siyang akusahang drug addict. Tingin daw ng Pangulo, epekto ng painkiller na fentanyl, ang mga pinagsasabi ng dating Pangulong Duterte. Rex. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect him. Kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang? I won't even dignify the question. Samantala, idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos, na wala umanong nagbago sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte, kasunod ng mga tirada ng kapatid ng bise, na si Davao City Mayor Baste Duterte, at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, laban sa kanya. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sir, how is your relationship with Vice President Sara Duterte after her family spewed vitriol against you, your wife, and your administration? It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature, and wala naman siyang sinasabi na ganyang klase, so hindi naman nagbabago. Sir, follow up. Will you keep her as your education secretary despite calls? Wait, I'm sorry. Will you keep her as your education Yes. secretary despite calls from her Yes. family for you to step down? Yes. As far as you're concerned, is there still a unit team? Is there still a? Unit team. Well, I think so. I believe so. Because if you remember, Uniteam is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. And we will continue. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Senador Amy Marcos, na humingi ng tawad sa kanya si Davao City Mayor Sebastian Duterte, matapos umano nitong ipanawagan, ang pagbibitiw sa pwesto ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Anong feeling nyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Mama, yung pinag-sorry ni Mayor Baste, ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Sabi niya, sorry. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate niya. Ang yung pagtawag po ni former President Duterte na drug-addict po sila. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kaya na nila Pero yun. bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga ganun? Nakakaloka. Yun lang. Samantala, may patutsada naman si Senador Amy Marcos, laban kay House Speaker Martin Romualdez, pagkatapos nitong magkomento sa senadora, na wala daw sanang bastusan. Ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot
sa kakapalan ng mukha mo. Sabi niya, wala daw sanang bastusan sa in response po sa opening statement ko kanina. Nakakatawa. Ceasefire daw. Wala daw bastusan. Siya naman na nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Mr. President. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Mukhang pera kayo lahat. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.